Napapanood niyo po mga kapuso, isang bus na bumibiyahe sa bahagi ng EDSA at FB Harrison sa lungsod ng Pasay. Hinagisan po yan kanina ng isang kahina-hinalang bag. Kaya tigil ngayon ang dalo ng trapiko dyan sa lugar na yan para yung mga otoridad ma-inspeksyon ng mabuti yung bus na yan. Maraming pasahero po ang stranded na ngayon, tsaka ang payo po ng MMDA sa mga motorista ay iwasan nyo na po, lalong-lalo na yung mga papuntang Ninoy Aquino International Airport. Ang tinutukoy po namin lugar eksakto ay pagitan po ng FB Harrison Rojas Boulevard at Taft Avenue sa bahagi po ng EDSA, dyan po sa May Pasay. Hanggang sa mga sandaling ito mga kapuso ay tinutukoy pa kung ano talaga ang laman ng bag na yan. Nag-iingat lang po ang mga otoridad para kung sakali nga may pampasabog yung bag na yan ay ang mga tao at iba pang mga ari-arian ay hindi madamay. Yung bus na yan ay wala pong pasahero na. Yan po ay tapunan ng bag na narinig daw ng driver at konduktor na malakas na kalabog doon po sa may bubungan ng bus. Kaugnay pa rin po niyan, nasa linya natin ngayon ng telepono ng Super Radio DCWB, si Nimpa Rabilo na nandun sa lugar. Nimpa, ano nangyayari dyan, Nimpa? Mike, sa mga sandaling ito ay standstill. Walang movement sa ngayon itong mga tauhan ng Explosive and Ordnance Division ng Pasay Police dahil ayon dito sa kanilang hepe, si Police Superintendent Rodolfo Llorca, ang hepe ng Pasay Police, naghihintay sila ng tinatawag na bomb basket na manggagaling daw sa aviation. Yung bomb basket ang pagsisidlan nitong bag na hinihinala na naglalaman ng pampasabog. Itong bag, ayon din sa driver nitong pampasaherong bus ng Bataan Transit, may plakang TXV262, ay dumadaan kanina, Mike, dito sa EDSA Extension, kantong-kanto ng Harrison Street. Nang nasa eksaktong ilalim ng footbridge, ay narinig ng driver na si Domingo Guillermo na may kumalabog sa bubungan nitong bus. Malakas yung bagsak kaya bumaba sila ng kanyang konduktor. Walang pasahero itong bus sapagkat nagbaba na sila ng mga pasahero. At kaagad dumating naman ng mga tauhan ng EOD. Hindi pa kaagad na-determina ang laman nitong bag at hanggang sa ngayon hindi pa na-determina sapagkat nag-iingat ang mga otoridad. Naibaba na yung backpack na ang kulay ay pink sa harapan, black yung katawan ng backpack na ibaba na mula sa bus. Ito ay tinalian ng lubid bago dahan-dahang ibinaba mula sa bubungan ng bus. Nasa kaliwang side na ngayon ng pampasaherong bus itong bag at kanina inikutan ng bomb sniffing dog at 2 beses na inupuan. Ayon sa mga eksperto, kapag umuupo ang bomb sniffing dog sa tabi ng isang pinagsususpetsahang bag o package ay may indikasyon na may laman ito ng na may elemento ng pampasabog. Although sa ngayon hindi pa sinasabing 100% na sigurado na pampasabog ang laman nito. Pero mayroong indikasyon dahil nga sa pag-upo ng bomb sniffing dog sa tabi ng backpack na ito. Sa ngayon ay naging dahilan na itong pampasaherong bus na ito, itong insidenteng ito ng pagkakabuhol-buhol ng traffic. Hindi madaanan ng mga sasakyan itong EDSA extension. Kaya yung mga sasakyan na buhat ng EDSA at tatawid sana ng Taft Avenue patungong Ross Boulevard, hindi na makakadaan. Gayon din sa kabilang direksyon. Yung mga sasakyan na nanggagaling ng Ross Boulevard, pinabubuelta pabalik sa Ross Boulevard sapagkat hindi maaaring lumago sa magkabilang direksyon nitong EDSA extension. Nakunin pa ang timing niya, ika nga Miyerkules pa naman ngayon. Maraming sasakyan dyan sa may malapit-lapit dyan sa may lugar sa may Baclaran. Ang tanong ko rin pa kanina, napakinggan ko nagbabalita ka sa DCWB, sabi mo yung bomb sniffing dog, yung mga aso na pang-amoy, kung may bomba, ay umupo nung kanilang pinaamoy yung bag. Ano ibig sabihin nun, Nimpa? Yes, Mike. Ang sabi ni Superintendent Llorca at sabi ng mga eksperto dito, kapag umuupo ang bomb sniffing dog sa tabi ng isang pinagsususpetsahang package, ay indikasyon na mayroon itong laman na posibleng pampasabog. Pero hindi pa nga nila sinasabi, Mike, na 100% na pampasabog ang laman nito. Indication pa lamang ang kanilang sinasabi. Ayan, nakikita namin dito sa iyong pinadalang litrato na yung bus, yung bag dun sa bubong ng bus, ano yan, binato mula sa isang pedestrian overpass. So, saan ang galing yung bag na yun at dun sa bubong ng bus tumama? Nimpa? Oo, Mike, kasi itong bus ay dumadaan nga dito sa EDSA Extension. Sa kantong-kanto ng Harrison Street. At dito mayroong footbridge. Doon sa footbridge nanggaling yung humagis na bag. Kanina may lumapit sa mga pulis na isang babae, si Ginang Estrelita Abat,
At ang kwento niya, nakita niya 2 lalaki ang nag-aagawan sa isang bag sa ibabaw nitong o dito sa footbridge. At nakita niya na humagis itong bag. Pero kahit na sinasabi nitong si Ginang Estrelita Abat na nakita niya yung pag-agawan sa isang bag, ay hindi pa rin nga nirule out ng mga otoridad dito ang posibilidad na may pampasabog na laman itong backpack. Sige rin, Pat, kung may karagdagang pangyayari dyan, ay babalikan ka namin. Maraming salamat, Nim Parabelo ng Super Radio DCWB.